Talo na naman. Hindi ho pinagbigyan ng International Criminal Court judges yung kahilingan ng Defense Counsel ni dating Pangulong Duterte. Ano po ba yun? Dalawa. Una, ay yung pong motion for reconsideration dahil kanilang sinasabi na doon sa issue ng merong probable cause, may mga basihan, kaya dapat ay magkaroon ng trial o i-trial sa ilalim sa trial si Duterte sa crimes against humanity. Hindi po pinagbigyan ng mga judge. Pangalawa ay yung sinasabi ng Defense Counsel na kulang o hindi tama yung proseso ng pagpupresenta ng ebidensya o kulang ang ebidensya para patunayang merong pananagutan o dapat ay ituloy ang trial laban kay Duterte. Ang sabi po ng ICC, na-justify, nakita nila na merong probable cause o basihan, matibay ang ebidensya para ituloy ang trial. Doon naman sa pangalawang punto na ang sinasabi ng mga judges ay hindi naman kailangan ilabas ang lahat ng ebidensya at basihan kasi pre-trial pa lang yung ginawa. Saka lang daw po ilalabas ang lahat ng ebidensya kapag meron ng actual trial. Ayun. So, ayun ang nangyari. So, nakuha nyo? Yung kino-question ng Defense Counsel ni Duterte, siyempre, na walang probable cause, hindi ho naniwala ang mga judges ng ICC. Yung sinasabing kulang naman ang ebidensya, bakit kailangan mag-trial? Hindi daw nailatag ng mga prosecutor ang kaulang ebidensya, kaya dapat walang trial. Sinagot din po, yun ang pinaluwanag ko kanina. Hindi daw kailangan sa pre-trial ang detalyadong ebidensya. Sa actual trial, yun gagawin. Ayun po, matindi, ha? So, issue lang, walang personalan. Sunod-sunod itong pagkatalo. Nagpalit na ng abogado si Duterte, natalo pa rin. So, ayan po yung bago na balita mula sa International Criminal Court. Okay? For information lang po yan. For education sa ating mga kababayan nag-aabang dito sa isyong ito. Wala namang personalan ang ating paghahanap ng at pagbibigay ng detalye. Dahil alam ko kung ano ang epekto nito. Yung mga desisyon ng ICC, judges, pumapabor sa mga prosecutor at biktima sa ngayon. At ang naaapektuhan naman ay si Duterte dahil yung kanyang mga motion, petition, hindi talaga nakakalusot. Parang wala pa siyang naipanalo mga suggestion, petition, motion mula noong nakaraang taon. Mahigit ng 1 taon si Duterte nakakulong. Lahat halos ng kanilang galaw ay natalo. Nagpalit ng abogado pero wala pa rin nangyayari. Natalo pa rin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Basta wala lang personalan, issue lang, pagbabalita lang ito. At balita, opinion, merong pinanghuhugutan. Ayan. Balik tayo dito sa mga usapin sa Pilipinas. Ang Supreme Court, dito po sa aking nakita sa ngayon na mga galaw, ay talagang naninindigang sila ay neutral, sila ay nagtitimbang ng totoong katotohanan, katarungan sa ilalim ng kailang kapangyarihan base sa batas at ebidensya. Ito pong score na 915 sa issue ng pagbasura sa petisyon na nahingi ng temporary restraining order, si Senador Bato de la Rosa, ay isang indikasyon na ang Supreme Court nakatingin sa ebidensya at na-justify nun pong ng gobyerno na huwag maglabas ng TRO. Kasi ang petition ng kampo ni Bato de la Rosa, maglabas ng TRO para mapigilan ang arrest order galing sa ICC. Pero naghiningan ng komento ang gobyerno
So, na-justify naman, na-convince ng mga abogado ng gobyerno, ang Supreme Court, 9 justices, na hindi kailangang i-TRO, valid ang warrant of arrest, valid at mayroong jurisdiction ang ICC dun po sa mga kaso crime against humanity dahil ang mga Pilipino ang siyang complainant nag-file ng kaso sa ICC nung tayo ay membro pa noong 2017. Dahil dyan, kaya nga po naging 9-1-5 ang score. Siyam yung pumabor sa gobyerno at 5 lang ho yung tumutol. Yung isa nag-abstain pa yata. So, kaya nga 9-1-5. Yan ay Supreme Court decision. Dapat nating irespeto. At alam ko namang irerespeto rin yan ng kampo ni Bato de la Rosa, senador. Natural. Hindi naman pwedeng hindi. At dahil dyan, so ito na ngayon yung kalawan ngayon. Legal na ang lahat. Pati pag-aresto. Yung issue naman na kailangan pa ang court order mula sa Philippine Court, aba, isyong legal yan. May debate na naman dyan. Iba yun. Iba yun. Ang tanong, paano naman magkakaroon ng court order ang Philippine Court kung wala namang kaso si Bato de la Rosa sa Philippine Court? Dahil yung mga complainant ay doon nagpunta sa ICC. Hindi mo naman pwedeng turuan yung mga complainant na huwag kayo nyo magpunta, dito kayo. Ay hindi. Merong jurisdiction, merong kapangyarihan ang mga complainant kung saan sila magpapail ng kaso. Hindi pwedeng turuan ng akusado ang complainant kung saan magpapail ng kaso laban sa kanya. Kalokohan yun. Nangyayari ba yun? Hindi. Sample lang. Pag si Pedro ay biktima ng pang-aabuso, tapos si Juan ang nambiktima, sasabihin ni Pedro, o Juan, huwag kang mag-file ng kaso dyan. Hindi dyan pwedeng i-file ng kaso laban sa akin. Aba, mali yun. Yung complainant, mayroong karapatan kung saan mag-file ng kaso. Kaya sila hindi nag-file ng kaso sa Philippine Court, nung panahon yun, wala silang tiwala sa justice system ng Pilipinas. Kaya doon sa ICC nagpunta. Yun po yun. So ngayon, kung sinasabi nila hindi pwedeng arestuhin si Bato dahil walang court order galing sa Philippine Court. Aba, paano magkakaroon ng court order kung wala nang nag-file ng kaso? Sa ngayon niya ay iniimbestigahan pa lang. Nag-issue nga ng subpoena yung PNP kay Bato para imbestigahan siya sa isyong yan. Binawi ng PNP nung nakaraang linggo kasi nga nung pumasok si Bato sa Senado, sinabi ng Senado, under custody namin yan. Protektado namin yan. So, binawi. Sige, kung protektado niya, hindi namin pala pwedeng imbestigahan. Gano'n na nangyari. Hindi ko nga alam. Sa tingin ko, mali nga yung ginawa ng PNP. Bakit binawi yung subpoena? Ay gusto nila yung magkaroon ng imbestiga dahil meron daw kong complainant. Talagang iba rin ho yung mga galaw nila. Maraming butas, maraming mali, maraming sablay. Pero tayo naman nagpapaliwanag lang. Yang mga nangyayaring yan ay ating ibinabalita at binibigyan natin ng opinion. Mali yung PNP, bakit winidraw yung subpoena? Yung issue ng court order, yan ay mananatiling debate pa kasi wala nga nag-file ng kaso. Ayun ho. Supreme Court, mabuhay kayo. Dahil ang Korte Suprema talaga ang the higher court of the land. Ano man ang kayang desisyon sa mga petisyon ay irerespeto nating lahat. Dapat. Please like and share.